So, for today's video, we're going to discuss our series, Finding the Radius and Interval of Convergence. So, una, dapat alam natin kung paano isolve yung center. So, for example, a sub n times x minus 2 raised to n, x minus 2 is equal to 0, and x is equal to 2. If x is equal to 2, x is equal to c. Ibig sabihin, kung x is equal to 2, yung c natin is also 2. Another example, n is equal to 0, a sub n x plus 4 raised to n, x plus 4 is equal to 0, x is equal to negative 4. Ibig sabihin, yung c natin is also negative 4. Another example, a sub n times 3x minus 2. So, 3x minus 2 is equal to 0. So, 3x is equal to 2. And divide both side by 3 para maiwan yung x. So, x is equal to 2/3. So, c is equal to 2/3 also. So, tapos na tayo sa pagkuha ng center. So, sa pagkuha ng radius, meron tayong tatlong case. Case 1, limit as n approaches to infinity. So, kung ang naging sagot natin after natin mag-apply ng ratio test is 0, ibig sabihin, automatic yung radius natin is equal to infinity and interval natin is equal to negative infinity to positive infinity. Sa case 2 naman, case 2, after natin mag-apply ng ratio test at ang naging sagot is infinity, automatic yung radius natin is equal to 0 and ang interval natin is equal to center. So kanina tinuruan ko na kayo kung paano kumuha ng center. So sa case 3 naman, is equal to a finite non-zero value in terms of x. So, for today's video is magpo-focus tayo sa case 1 and also sa case 2. Sa next video na lang natin yung case 3. So, let's have an example. Let's have an example. N times x minus 3 raised to n all over 3n factorial. So, gagamitan natin siya ng ratio test. And sa ratio test, meron tayong formula, which is an plus 1 all over an. So, apply natin tong formula na to. An plus 1, which is ito, yung an, lalagyan natin ng plus 1. Ibig sabihin, lahat ng n, lalagyan natin ng plus 1. So, nagiging 2n plus 1 x minus 3 raised to n plus 1 over 3n plus 1 factorial times, so reciprocal nito ng an natin, 3n factorial 2n x minus 3 raised to n. Now, let's simplify. So, 2n, naging 2 times n, which is 2n. 2 times 1 is equal to 2. Ito, let's apply law of exponent. So, pwede natin siya paghiwalayin. Ito, distributive property. And copy lang natin to. 3n factorial and 2n x minus 3 raised to n. Next one is, hanapin natin yung pwede nating makancel. Ito. So, wala na. Since natanggal na to, pwede na natin siyang burahin. And ito na lang yung mga natira sa atin. So, hanap pa tayo ng pwedeng masimplify.
So ito, 2n plus 2 times x minus 3. So tandaan natin to, dapat masimplify natin siya dito. So pag factorial is descending. Ibig sabihin, 3n plus 3 pabawas 3n plus 2, 3n plus 1, and 3n factorial. So times 3n factorial times 2n. So tigil na tayo kasi pwede natin siya makancel na dito. So pwede natin itong makancel. Ibig sabihin ang natira na lang is ito. So sulat lang natin siya. 2n plus 2 x minus 3 all over 3n plus 3, 3n plus 2, 3n plus 1 times 1 over 2n. Next one is yung 2 natin and negative 3. Di ano yan, di mo pinaput. Next one is itong mga 2, 3, 2 and 1 is magiging insignificant because pag lumaki yung nag-plug tayo ng value ng n, tapos for example is 10,000, magiging insignificant din 2, 3 and 2 and 1. So pwede na natin siyang tagtagin. So matitira na lang is 2n times x minus 3. So times na natin dito, yun pa rin. Nagiging 3n times 3n times 3n. So times na natin dito sa denominator, magiging 2n. So let's simplify. Nagiging, so let's simplify. So 2n divide 2n is 1. So pwede na natin siyang cancelin. So magiging x minus 3, 3n times 3n times 3n is equal to 27 n cube. So i-limit na natin siya. So limit n approaches to infinity. So pwede siyang maging 27n times x minus 3 over 1. Kaya pwede na rin siyang ganito, times x minus 3. So pag nilimit natin siya, magiging 1, 27, infinity, x minus 3. So 1 over 27 times infinity is equal to infinity. So ibig sabihin 1 over infinity times x minus 3. Constant over infinity is equal to 0, and pag times natin any number, any value ng x is nagiging 0 pa rin siya. Ibig sabihin ang sagot natin is 0. Since ang nakuha natin is 0, papatak siya sa case 1. Pag ang case 1 is automatic, ang radius is infinity and interval is negative infinity to positive infinity. Yun ang sagot natin.